Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mukhang hindi naman magbabago ng estratehiya ang kampo ni Sara kasi sabi ni Atty. Michael Pua, napanood ko yung mga interview niya, sabi niya, pinaninindigan nila ang kanilang sagot. Kumbaga, hindi sila nagbabago. Stand firm daw sila. They stand firm doon sa kanilang sagot. Wala daw silang nakikitang dapat na baguhin. Anyway, so mga kabunyog, ang tanong na ngayon, paano kung nakarating sa Senado? Hindi pala paano. O ngayon, nasa Senado na kasi sigurado na halos. Ganyan ang style ng mga abogado ni Sara, sigurado na sa Senado. Nakarating sa Senado, trial. Trial. Ngayon, anong gagawin ng mga abogado ni Sara? Ganun pa rin? I-questionin pa rin nila yung jurisdiction ng House? I-questionin pa rin nila yung due process? Wala. Pagka ganyan ang estratehiya nila sa Senado, wala rin. Hindi uubra yan. Kapag kasi ang kini-question mo jurisdiction ng Kamara, pag kini-question mo due process, sasabihin mo, grave abuse of discretion na abuso ng Kamara ang kapangyarihan nito. Ang forum mo dyan, sa ano na yan, Korte Suprema na yan, petition na yan for certiorari. Petition for certiorari na yan. Ang problema, pag nag-file ka ng petition for certiorari, hindi naman pwedeng pigilan ang trial sa Senado. Mabuti kung si Chis Escudero pa ang presidente ng Senado. Wala na. Si Senate President Soto. At nagsabi na si Senate President Soto, kapag nakarating sa kanila sa Senado, trial shall forthwith proceed. Ngayon, pagdating sa Senado, anong gagawin ng mga abogado ni Sara? Ki-questionin na naman nila yung jurisdiction ng Kamara na wala naman itong jurisdiction? Ki-questionin nila na dapat hindi in-entertain ng Senado dahil hindi nasunod ang proseso? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Anong gagawin nila sa Senado? Mag-aano na sila? Magpipresent na sila ng mga ebidensya nila at testigo? Ano yon? Dapat silang mag-present nga ng mga ebidensya at testigo sa Senado. Kung sa Kamara hindi sila nag-present ng ebidensya at testigo, sa Senado hindi pwedeng hindi na sila mag-present ng ebidensya at testigo. Kasi anong gagawin nila? Magbubutuhan ang mga senador. Tapos bubuto ang mga senador, sasabihin nila tama yung group defense team ni Sara. Nakakahiya sa mga senador 'yon. Kapag inakwit ng Senado si Sara Duterte, tapos ang ground bakit inakwit? Dahil na-deny ng due process si Sara, dahil wala namang matibay na mga ebidensya kay Sara, ay wala, nakakahiya yung Senado sa ganyan. Mapapahiya ang mga senador niyan. Hindi pwedeng mag-decide ang Senado ng ganyan nang walang presentation ng mga evidence. Problema, kapag ang kampo lang ng complainants, ibig sabihin kasi pagdating sa Senado, ang magiging complainant na House of Representatives na eh. Ang titulo na niyan, House of Representatives versus Vice President Sara Duterte. Bakit House of Representatives na? Kasi na yan eh, ang complainant na pagdating sa trial sa Senado, House of Representatives. Parang criminal case. Di ba sa criminal case, pag nagsampa ka ng criminal case, ang una munang complainant, yung yung offended party, yung biktima, sa pagsampa sa piskal. Pero once na makalusot na sa prosecutor, final na sa korte, people of the Philippines na yan. Ang complainant na people of the Philippines. Ganon din ang mangyayari niyan sa Senado. Pagdating sa Senado, itong mga prosecutor ng Senado, ng Kamara, tulad nila Beatrix Lustro, tulad nila Laila de Lima, sila Chel Jokno, sila malamang si Rufus Rodriguez, sasama yan pagdating sa Senado. Sila yung magiging mga prosecutor, sila defensor, Lawrence, si Redon, sasama yan. Si Chowa, magiging mga prosecutors yan. Pagdating sa Senado, ang House of Representatives na ang complainant. Magpipresent ngayon ng mga ebidensya at testigo sa Senado. Anong gagawin ng kampo ni Sara? Sasabihin pa rin nila, hindi kami magpipresent ng mga testigo kasi wala namang mga ebidensya? Wala. Ano na ito? Anyway, assuming pagdating sa Senado, saka sila nag-present ng kanilang mga testigo at ebidensya, abangan natin.
Abangan natin ano naman ang kanilang mga testigo at ebidensya pagdating sa Senado. Hmm? Ano yan? Matitibay ang mga ebidensya ng prosecution eh. Yung mga hearings na ginawa ng Quadcom tungkol sa confidential funds. Yung mga official ng DepEd, yung tumanggap ng bribe galing kila Sara Duterte para manahimik. Kasi ang daming korupsyon sa DepEd noon, ang ginawa nila Sara, binigyan ng lagay, linagayan, bribe yung mga officials ng DepEd. Oh, ipe-present yon sa Senate. O matibay na mga Kaya hindi ko nga maintindihan. Anong sinasabi ng kampo ni Sara, yung defense team niya, na walang ebidensya, samantalang doon sa confidential funds, ang daming mga documentary evidence noon. Galing sa COA, yung mga liquidation noon, yung mga Mary Grace Piatos, ano yun? Matitibay na mga ebidensya yun. Tapos pagdating doon sa suhol, bribery, doon sa mga officials ng DepEd, di ba, yung mga officials mismo ng DepEd, inamin nila na binigyan sila ng pera. Pinadala ni Sara Duterte para manahimik sila, yung mga Bids and Awards Committee ng DepEd. O yun, matitibay na mga testigo yun. Pangatlo, yung pagbabanta ni Sara ipapapatay ang presidente, ang first lady. Ang dali lang naman nun, yung video na yon. May mga ebidensya na ang NBI doon. Kasi inimbestigahan na yan ng NBI. So ibig sabihin, may handang-handa na ang prosecution. Ang tanong ngayon, ano ang mga ebidensya at testigo ng defense? Kailangang maghanda ang defense. Kaya ngayon, pag ito pa, doon pa lang sa salin ni Sara, mahihirapan na siyang idepensa yon. Anong nangyari at sobrang lumaki ang yaman mo sa salin? Ano ba? May hanap buhay ba kayo? Mayroon ba kayong negosyo? Wala naman eh. Kung sweldo lang ni Sara ang pagbabasihan bilang mayor at bilang vice president, hindi kaya yaman ng ganong kalaki. Ano ang mga ebidensya laban kay Sara doon? Yung salin niya, dineclare niya doon eh. Dati halimbawa ang net worth niya 35 million, tapos naging 85 million. Saan galing yung 50 million? Salin pa lang yon. Pag nilabas yung bank records, lalong mas malaki yon. Mas lalong malalaki na yon. Kasi yung salin yung dinideclare niya. Pero yung mga bank records, hindi magsisinungaling yon. Kaya ano na yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, pagdating sa Senado, pag hindi pa rin sumagot ang defense, at ang sasabihin ng defense ay wala namang ebidensya, paano mo masasabing walang ebidensya? Tatambakan yan sa defense ng mga ebidensya at testigo. Diba? Ngayon, tayo pa lang, alam na natin, napakaraming ebidensya at testigo. Tambak. Tapos sasabihin ng kampo ng defense, wala. Pagdating sa Senado, ipe-present lahat ng mga ebidensya at testigo na yun. Okay, kini-question nila si Madriaga. Kahit hindi natin isama si Madriaga, alisin mo na si Madriaga. Tingnan nyo yung mga staff ni Sara nung pinatawag sa hearing ng Kamara. Di ba inamin ng mga staff ni Sara na talagang nag-ingka sila ng mga cheque, 35 million, 25 million. Pagkatapos, anong ginawa daw nila? Linagay nila sa duffel bag. Tapos binigay na nila kay La Chica at kay Nolasco, yung head ng security ni Sara. Tama ba yung ganung proseso? Dapat dapat hindi mo binigay yan sa head ng security. Bakit napunta sa head ng security ni Sara Duterte? Ibig sabihin, talagang hindi napupunta sa opisina. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kaya nga 'di ba, nung pinipresent sa Kamara yung mga tao ni Sara, hinihimatay. Pagdating sa Senado, gano'n na naman 'yan. Doon sa Senado, resource person pa lang sila. Hinihimatay na. Si Zuleika Lopez, hinihimatay. Yung Edward Paharda, hinimatay. Lahat sila dinadala sa veterans, naalala nyo yon? O ganyan din ang mangyayari sa Senado, mahihimatay na naman yung mga yon. Ang gagawin dyan ng mga senador na kakampi ni Sara, hahadlangan ang mga wag buksan yung ganito, hindi pwedeng buksan yan. Magagalit ang taong bayan. Katulad yan nung envelope na hindi pinabuksan. Yung mga senador na kampi kay Erap, hindi pinabuksan yung envelope, nagalit ang taong bayan. Ganon din yung kay Corona, ayaw buksan yung dollar accounts.
Pero alam na napakaraming laman yung dollar accounts ni Corona. Nagalit ang taong bayan. Kaya ano to mga kabunyog alam nyo, may dalawang impeachment na sa Pilipinas, yung kay Merceditas Gutierrez. Si Merceditas Gutierrez, inappoint ni Gloria yan na ombudsman. Kasi alam ni Gloria na pag natalo yung kandidato niya, si Gibo Teodoro noong 2010, kakasuhan siya. Marami siyang kaso tatambakan. So kailangan tao niya ang ombudsman. Ang linagay nila si Merceditas Gutierrez, classmate dati ni First Gentleman Mike Arroyo. Kala nila safe na sila kay Merceditas dahil ombudsman yan eh. Ang isa pa, yung chief of staff na linagay nila, si Corona. Si Corona, dating chief of staff ni Gloria. Nung senadora siya, chief of staff ng office niya sa Senado. Linagay niya bilang Chief Justice, si Corona. Kaya nang maupo si Pinoy, ang pinaka-problema ni Pinoy, anti-corruption ang programa niya. Pero ang problema ni Pinoy, ang ombudsman hindi kanya. Tao ni Gloria. At malinaw, linagay ni Gloria para maproteksyonan siya, si Gloria. Ang Chief Justice mismo, tao na naman ni Gloria. So anong ginawa ng administrasyon ni Pinoy? Pinapa-impeach si Merceditas Gutierrez. Nung una, ayaw ni Merceditas Gutierrez sabi niya, lalabanan ko yan. Wala namang mga ebidensya laban sa akin. Na-impeach si Merceditas sa Kamara. Pagdating sa Senado, mag-i-start na ang trial, nakita niya na ang mga ebidensya. Nakita niya na ang mga ebidensya. So natakot na siya na mapapahiya siya ng todo. Yung kanyang mga anak, pamilya, asawa, mahuhubaran siya. Mahuhubaran siya sa impeachment. Anong ginawa niya? Nag-resign na siya. Ganon din si Andy Bautista. Si Andy Bautista noon, pumilik, ayaw din ni Duterte kay Andy Bautista. Gusto niyang tanggalin. Sabi ni Andy Bautista, wala akong pero nung nilabas ng asawa, nag-away si Andy Bautista at saka yung asawa, ipapakita nung asawa ni Andy Bautista yung mga pumasok na 200 million sa bank accounts. Anong ginawa ni Andy Bautista? Nag-resign na lang. Nag-resign na lang. Ganyan mga kabunyog. Pagdating sa Senado, lalabas at lalabas yung mga ebidensya na yan. Kung dito sa Kamara sa hearing, mini trial pa lang ito. Pagdating sa Senado, matindihan yan. Matindihan yan. Mahuhubaran si Sara ng todo. Ng todo. Dito, mini trial pa lang itong hearing sa Kamara eh. Kaya, pag nakalabas na yung mga ebidensya na yan kay Sara, kahit marami silang kakamping senador, hindi na yan pwedeng hindi bumoto sa conviction ni Sara. Mapapahiya yung mga senador na yan. Nakuha niyo mga kabunyog? Tingnan niyo si Corona. Si Corona, Chief Justice, linabanan niya ang impeachment sa kanya. Sabi niya, wala namang ebidensya sa akin. Nung nilabas yung salin niya, lumabas doon, bakit sobrang lumubo ang salin niya? Wala naman siyang mga negosyo. Ano lang naman siya? Lawyer. Kahit kapag Chief Justice ng Korte Suprema, hindi kas magiging sobrang laki na milyonaryo. Tapos mayroon pa siyang mga dollar accounts. Pinagpapawisan na si Corona hanggang sa naka-wheelchair na. Naalala niyo 'yon? Nung una ang lakas ng loob ni Corona na hindi siya Pero nung lumabas na yung mga salin na sobrang lumubo, tapos yung dollar accounts niya, ang sunod na pagpasok ni naka-wheelchair na. Tapos inaatake na sa puso, high blood na. Ganyan din yan si Sara Duterte. Ganyan din yan ang mangyayari mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo. Bakit yung mga sinasabi ko ba hindi facts? Hindi ba totoo itong sinasabi ko? Ang unang impeachment na si Merceditas Gutierrez, nag-resign na lang kasi nakita niya ng ang daming ebidensya laban sa kanya. Si Andy Bautista, Comelec chairman, na-impeach sa Kamara nang magsisimula na ang trial sa Senado, tumakas na lang, nag-resign na lang. Si Corona, lumaban sa impeachment, akala niya hindi siya talaga makukonvict. Ay lumabas yung mga records niya, salin, dollar accounts, di ba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo.